Sa umagang ito, aming isinusuko ang aming isip, puso, at ang lahat-lahat na nasa amin sa umagang ito. Lord God, saturate us, Holy Spirit. Oh God, fill us of your anointing. Fill us of the oil of anointing today, the oil that never runs dry. We worship you, God. We receive rest and we receive peace today. We receive healing today, oh God, in the name of Jesus. We receive sound mind and the mind of Christ today in the name of Jesus. It is you who work inside. It is you who bring change, Father. Lord, we acknowledge you, Holy Spirit, here in this place. We do acknowledge, God, na ikaw, Panginoon, ang kumikilos, nangunguna sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Maganda pong umaga sa bawat isa. Thank you, worship team. You may be seated in the presence of God. Praise the Lord. Ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Can I hear amen? Amen. Ang Diyos ay dakila. Sa aklat po ng mga ng Proverbs chapter 23 verse 7 says, "For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee." So the Bible tells us here that the Proverbs always reminded us of kung paano paanong mabuhay, paano tayong mag-response over the situations. Yung mabuting tao, yung mabuting pag-uugali, yun yung Proverbs na winiwika. And here, sabi po rito, kung ano ang iniisip mo sa iyong sarili, sa iyong puso. Ang sabi dito sa King James Version, sabi niya, "For as he thinketh in his heart." Kung ano yung iniisip sa kanyang puso, ano pa yung puso natin? Nasaan ang ating puso? Ano ang ating mga binemeditate? Ano ang lagi nating ini-entertain? So, ang sabi niya, so is he. So, kung ano ang iyong iniisip, ano ang lagi mong ini-entertain, ano yung lagi mong hinahayaan na nandyan sa iyong isipan, yun nga ang mangyayari. Siya nga ang magaganap. Kung ano yung iniisip mo sa iyong sarili, yun nga ikaw. Yun ang sinabi ng Proverbs. So, napakahalaga na maintindihan natin dito na tayo po ay mayroong purpose. The Lord has a destiny for us. The Lord always prepare good things for you and for me. That's the perfect plan of God. That's the will of God for you and for me to walk in victoriously, to really look on the Lord especially in the difficult situations. Napakahalaga na makita natin ang gawa ng Diyos, ang kamay ng Diyos sa bawat sitwasyon sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, hayaan natin na ang banal na Espiritu ay mangusap sa ating puso. Sa umagang ito, nais ko pong pamagatan ang aking mensahe sa umagang ito na ang pamagat na Finding My Purpose. Ano ba ang aking purpose sa mundong ito? Ano ang kabuluhan ng aking buhay? Ako ba ay nabubuhay bilang isang mag-aaral lamang? O ako ay nabubuhay bilang isang young professional na successful in my career, may trabaho, may pera, at kasama ang aking mga kaibigan? Ako ba'y nabubuhay na ganun lamang? Ako ba'y nabubuhay na isang ina na nag-aalaga ng aking mga anak, naglalaban ng mga damit, nagluluto araw-araw, nag-aalaga ng aking husband? Yan ba ang aking trabaho lamang? Yan ba ang aking purpose? O ikaw ba na isang lalaki na isang tatay o isang mag-aaral na nagtatrabaho bilang isang young professional? Mapapansin mo na kung saan na ang bawat tao, ang bawat nilalang, maaaring ikaw ay isang lalaki na kung saan na ang isip mo, buhayin ang iyong pamilya. Ang isip mo, suportahan ang iyong pamilya. Maaaring ikaw ay breadwinner ng family. Na kung saan mapapansin mo na nais mong magkaroon ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya. Yes, that's the first priority of the Filipinos. The family. Yan po yung sobrang saludo ako bilang isang Pilipino. I am proud being a Filipino. Dahil yan tayo, yan ang isa sa ating kultura. Mahalaga ang pamilya sa atin. Amen?
Kaya po kapag hindi maganda ang relasyon natin sa ating pamilya, sa ating kasambahay, naapektuhan po yung society. Apekto. Alam na alam ng labas, ng tao sa labas na hindi maganda ang relasyon sa pamilya. May nangyayaring problema sa pamilya. Bakit? Kasi sobrang lungkot natin, sobra tayong affected. But what the Word of God tells us from the book of Proverbs, ang sabi pong ganun, kung ano ang iniisip mo sa iyong sarili, siya nga, yun nga. So napakahalaga na atin pong isipin, tingnan dito sa umagang ito na ang pag-iisip ay napakahalaga at ang pakikipaglaban sa buhay ay kasama yung isipan. Kasama ang isip at ang puso. Lagi po yung magkasama at pag hindi po natin to binigyan ng pansin, napakahalaga na nabigyan to ng pansin at pag hindi binigyan ng pansin, pwede pong maging imbalance ang buhay. Are you with me? Still with me? Amen? Finding my purpose. From the book of Mark chapter 8 verse 34. Ang sabi po ng Marcos chapter 8 verse 34 from Amplified Bible, ang sabi po, Jesus called the crowd together with his disciples and said to them, "If anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interest, and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me." That's the Amplified Bible explained to us yung tinatawag na paanong maging tagasunod ni Kristo. Ano yung mahalaga sa buhay na ito? At ang sabi niya, ang sino man na umiibig sa kanyang sarili ay mawawalan nito. Subalit ang sino man na nagnanais na ibigay ang buhay na ito sa Diyos ay siyang nagkakaroon pa. Wow! Is that a blessing for you? That's really a blessing for me when I read that from the passage. Na ibang klase, ikaw na nagmagbibigay sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay. Subalit ikaw na magdadamot, nasasabi mo na akin tong buhay na ito, hindi to sa'yo. Ito ay personal na buhay ko. Ito ay akin lang. The moment na nag-umpisa po tayo na isipin yon sa ating sarili na itong buhay na ito ay sa'yo lang, itong pamilyang ito ay sa'yo lang nagro-rotate ang pamilyang ito. Kapag the moment na hindi po natin isinama sa ating maliliit at hanggang sa malalaking pangarap ang Diyos, then ang nangyayari, nawawalan tayo nito. Are you with me? So those people, bawat isa, ang bawat kaluluwa na nagsasabi na Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo, ang pamilyang ito sa'yo, ang trabahong ito sa'yo, my career belongs to you, my future belongs to you. Then what the passage tells us, ang sabi pong ganon, then magkakaroon ka pa. Tutubo ka pa. Hallelujah for that. At ang Panginoon po ay nagpaplano. He is looking on our hearts sa motive ng puso. Hindi po sa iyong kakayanan ngayon, kundi sa motibo ng aking puso, sa motibo ng iyong puso. Ano ang ninanais ng aking puso ngayon? Ano ang iyong ninanais ng puso ngayon? Ano ang sinasabi mo sa Panginoon every minute, every day of your life? Ano ang sinasabi mo sa Diyos? Sinasama mo ba siya sa bawat plano? Sa iyong pag-aasawa, sa iyong pagpapakasal, sinasama mo ba siya yang professionals, singles? Pinapangarap mo ba na ang Diyos ay dapat kasama sa relasyon na to bilang mag-asawa? Pinapangarap mo ba na dapat ang Panginoon ay kasama sa pagdidisiplina ng iyong mga anak? Pinapangarap mo ba na dapat ang Diyos ay kasama sa pag-aaral ng iyong mga anak? When you dream that way, then ikaw po ay magkakaroon pa. Ang sabi po ng salita ng Diyos, those of you na merong mabigat na bigatin, ikaw na napapagal at nabibigat ang lubha ay dapat lumapit sa presensya ng Panginoon. Sabihin sa Kanya ang iyong bigatin. At ano ang sabi? Siya na nagpapagaan ng ating mga bigatin. Sapagkat ang yoke na binibigay ng Diyos sa atin ay hindi katulad ng yoke, hindi katulad ng bigatin ng sanlibutan ito. Kundi ito ay bigatin na nagdadala po ng kapayapaan.
Yung bigatin sa ating puso na nagsasabi na, Panginoon, nais ko na ikaw ay manguna sa aking buhay. Yung pagnanais ng ating puso na nagsasabi na, Panginoon, kasama ka sa pangarap ng aking buhay. Sa maliliit at malalaking desisyon ng aking buhay, kasama ka, Panginoon. The moment na sinasabi natin to sa Diyos at iniisip natin na siya ang Diyos na malaki, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Sa araw-araw na ating pamumuhay na yun ang atin pong pinagbubulay-bulay, then nagkakaroon po ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Are you with me? Nagkakaroon ng kapangyarihan at nagiging buhay ang salita ng Diyos sa ating buhay. At nagiging buhay ang Diyos sa ating puso, sa ating isipan. Hindi lang po sa ating sarili, kundi sa ating sambahayan. Sa bawat relasyon na mayroon po tayo, whether you are a husband or a wife, whether you are a child or a friend, a relative, the Lord Jesus is always looking at our hearts. He always saying na sinasabi niya, anak, ito ang plano ko sa iyo, good things, best things. Kaya ang sabi niya sa Jeremiah 29:11, let's read it. Sabi niya, Jeremiah 29:11 says here, for I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being, and not for disaster, to give you a future and a hope. A future and a hope. The Lord Jesus is always looking at us, na sinasabi niya, anak, hindi yan ang plano ko sa iyo na ikaw ay magiging malulungkutin. Anak, hindi yan ang plano ko sa iyo, na ikaw ay laging namumroblema at hindi makatulog sa gabi. Hindi yan ang plano ko sa iyo. Ang plano ko sa iyo ay magkaroon ng panibagong pag-asa na bawat pagdilat ng iyong mata, merong bagong umaga, merong bagong ngiti sa iyong mga labi, at merong bagong kalakasan, at merong katalinuhan na alam mo ang gagawin mo sa bawat sitwasyon, na nakikita mo ang bawat solusyon sa bawat siliranin, sapagkat ito ang nais ko sa iyo, ito ang plano ko para sa iyo, na ikaw ay magkaroon ng future and a hope. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Jesus, for your plan for us. Amen? Yun lang po yung pwede kong sabihin sa Panginoon. Lord, thank you na ako yung pinagkatiwalaan. Thank you, Lord, na ako, Panginoon, na iyong nakikita. You know what? Nakikita ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang bawat sitwasyon. Alam ng Diyos ang bawat pagpapagal. Alam ng Diyos kung ano ang iyong sitwasyon ngayon. Subalit ang tanong, ano ang lagi mong pinagbubulay-bulay? What are you thinking about yourself? What are you thinking? The Lord Jesus made you victorious. You are victorious in Christ Jesus. You are full of peace, full of strength, full of hope. That's the way the Lord has made you. He made you that way as blessing for many. Sabi mo nga sa katabi mo, blessing ako. Yes, you are a blessing. Blessing sa iyong kapwa. Blessing sa iyong sambahayan. Nilalang tayo ng Diyos para maging pagpapala. Hindi upang maging disaster. Upang maging pagpapala. We are blessing sa bawat isa. What the passage tells us that He is the one who always took every pain. Amen? What the Lord has done on the cross is the perfect picture of His care, of His love for us. That's the perfect picture. What the Lord Jesus has done on the cross. What the passage tells us from Isaiah 53 said, na kung saan by His stripes we are healed. In every stripes of Jesus Christ, in every pain that Jesus received there on the cross, that is for me and that is for you. Yun ay para sa akin, para sa iyo. Bakit po? Bawat latay na kanya pong tinanggap ay para po sa kagalingan ng mga sakit ng ating kalooban, sakit ng ating pag-iisip, ng ating mga pamumroblema, yan po ay tapos na. Yan po ang sinabi niya sa cross. It is finished. One of the saying of Jesus on the cross, it is finished. Tapos na ang mga paghihirap na yan ng iyong kalooban. Pakawalan mo ang lahat ng mga bigatin. Are you with me? Kung ikaw ay nandito ngayon, kapatid, magulang,
Hindi mo alam ang gagawin mo, namumroblema ka. Just rest in the presence of God. Kanina po habang tayo nag-worship, that's the word that I received. Rest. Be at peace in the presence of God. Hebrews tells us, ang sabing gano'n ng book of Hebrews, if you hear the voice of God, do not harden your heart. Huwag mong patagasin ang iyong puso kung naririnig mo ang kanyang boses ngayon. Huwag mong hayaan na maging katulad tayo ng mga Israelites na instead na 40 days lang ang kanilang paglalakbay, naging 40 years dahil sa kanilang pagrereklamo. Huwag tayong maging pagreklamo. Sa halip tayo po ay maging maunawain at submissive sa Lord. But sa pamamagitan ng ating pagsasubmit sa Panginoon, nais din ng Panginoon na makita natin ang ating authority na binibigay niya sa atin. Ano ito? Ano ang dapat nating isipin? Jesus died for you and for me. Sa Jesus, tinapos na niya lahat ng paghihirap na yan. At hindi niya kalooban habang buhay ikaw ay maghirap. Hindi niya kalooban habang buhay ikaw ay namumroblema sa apat na sulok ng iyong tahanan. Hindi niya kalooban na magkulong ka lang doon. Kalooban ng Diyos na ang sinabi niya sa Jeremiah 29:11, kalooban niya na makita natin ang kanyang kapamaraanan. Kalooban niya na ma-enjoy natin yung good plans niya, hindi yung disaster. Are you with me? That's the good plan of God for you and for me. He created you to be a blessing. He created you to solve a problem. One problem at a time. Huwag mong pagsabay-sabayin. Hello? One problem at a time. There are two challenges that we have in life. To find ourselves and to lose ourselves. We need to find ourselves in Christ Jesus. We need to learn that Jesus is the one who made us holy. And Jesus is the one who called us from darkness into light. Amen? And it is Jesus. It is all about Him. Though you are intellectual person, though you are successful in any ways, but the Lord Jesus is still be God of your life, of my life. Amen? Hayaan mo na, Lord, ikaw ang umupo sa trono ng puso ko. Jesus, ikaw ang manguna, God. Can I hear amen? We need to be secure in the presence of God. Amen? That security will bring us into faith. Nananampalataya tayo lalo, naniniwala tayo lalo kapag atin pong nararanasan na ikaw ay so secure, ikaw ay ligtas, ikaw ay tunay na mayroong kagalakan sa kanyang presensya. You know, joy of the Lord is your strength. Can I hear amen? Amen. That is God who made us joyful. In His presence, kung ikaw ay nalulungkot ngayon, tawagin mo ang pangalang Jesus. Sabihin mo nga, Jesus. That name is so powerful. That name, Jesus, ay pwedeng magbigay ng kapayapaan. Number 2, to lose ourselves. And we lose ourselves when our purpose becomes bigger than us. The purpose, nakikita natin yung kabuluhan ng ating buhay. At sa pamamagitan ng makita natin ang kabuluhan ng buhay na ito, the more na lumalaki na nakikita natin yung big picture na kung sino tayo, kung ano yung kabuluhan ng buhay na ito, the more na tayo po ay nagiging submissive sa will ng Panginoon, and the more na hindi tayo nanghihinayang na maglingkod sa Diyos. That's why it is important to know our purpose. It is so important to know who you are in Christ Jesus. Who you are in Christ Jesus died for you and you are His righteousness. Sabihin mo nga, I am the righteousness of God. Yes, you are. Ikaw ang kabanalan ng Diyos. Kaya hindi natin dapat paniwalaan yung lies sa ating isipan na nagsasabi, hindi ka na magbabago, talagang ganyan ang ugali mo, kapaulit-ulit na lang yan, hindi na yan magbabago, wag natin yang paniwalaan. Sabi mo nga sa katabi mo, wag mo yang paniwalaan. Tama ba? Wag mo yang paniwalaan. Bakit po? Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos, ako ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, niligtas niya tayo, tinubos, at si Kristo ang ating kabanalan. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay binapaging banal.
At dahil tayo ay pinapaging banal ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang banal na dugo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, tayo pag kanyang pinapaging banal at sa pamamagitan nun tayo po ay malayang malaya na makakapasok sa kabanal-banalang trono ng Diyos at makakapag-build ng relationship sa Panginoon. Amen? Na pwede natin siya maging best friend. Pwede mo siyang tawaging Daddy, Daddy in heaven. You know what? Ako po'y makitatay. Kaya po mahilig akong magsabi ng Daddy Jesus. You know what? Every time na sinasabi ko na Daddy Jesus, I was comforted. Especially in the time na kapag ako po ay kinakabahan. I am also a person like you. In time na kinakabahan ako, in time na parang iba yung aking pakiramdam, in times na parang iba ang naiisip ko, sinasabi ko sa Lord, kaya ako sinasabing, Daddy Jesus, because I want to lean upon His presence. I want to lean sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang power. Gusto kong manatili sa Kanyang kapangyarihan because for where the Spirit of the Lord is, there is freedom. I want to na manatili sa kalayaan, manatili sa tinatawag na freedom. That's why I always invited the Holy Spirit of God, the Spirit of the Lord that has power to continually comfort us. That is the Holy Spirit. He is our comforter. He is our great teacher. And He is the one who will teach us ano ang dapat gawin over the situations. Can I hear amen? Amen. We need to position ourselves. Position yourself that you are victorious in Christ Jesus. You need to position yourself that you are belong to Jesus. If God is for you, who can be against you? Amen? The Lord is with you. He is holding your hands, saying that do not be afraid. I am with you always. I am with you until the ends of the world. Magunaw man ang mundo, I am with you always. Because He is always with us. Into eternity. He is God. He is God. His name is Jesus. The Lord Jesus always looking our hearts and sinasabi niya, come. Just come to me. Job 33 verse 14 says, then thou speakest in vision in thy Holy One and said, I have laid help upon one that is mighty. I have exalted one chosen out of the people. The Lord Jesus chose you. He chose you as His beloved. Is it good news? That is good news. He cares for you. He loves you so much. John 10:10 said, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Yung enemy of our soul, si Satan, dumarating siya para nakawan tayo. Ano yung ninanakaw niya? Ninanakaw niya yung kapayapaan. Ninanakaw niya yung joy. Ninanakaw niya yung pagkakaunawaan, pagkakasundo-sundo. Ninanakaw niya yun. Ninanakaw niya yung isipan na banal. Yung isipan na kung saan na nag-iisip lagi ng hope. Nag-iisip lagi ng strength. Ninanakaw niya yun. Inaalis niya yun sa track papunta sa Panginoon. Yun lang ang pwedeng gawin ng enemy of our soul, yung i-distract tayo. Pero yung nakawin ng ating kaluluwa, hindi pwede. Dahil walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo. Sabi nga doon, kahit ang matinding kahirapan, matinding karamdaman, kahit matinding suliranin sa mundong ito, hindi tayo mapaghihiwalay sa pag-ibig kay Kristo. Can you hear amen? Amen. At ang sabi po, Jesus came that na tayo ay magkaroon ng buhay at buhay na abundantly. Ibig sabihin, masagana. Are you with me? Masagana. At kalooban ng Diyos na ikaw ay sumagana. Rebuke the devourer. Sabihin mo, hindi ka para sa akin. Ikaw na walang kita sa negosyo. Sa araw na ito, ako ay kikita sa negosyo. Ako ay magkakaroon ng client sa araw na ito. The Lord Jesus will bring me to the right person in Jesus' name, to the right connections in the name of Jesus. Can you hear amen? Amen. Dadalhin ako ng Lord sa mga connections, sa mga clients na magbabayad on time. Hallelujah! You need to say that to yourself. Because what you think in your heart, so that is. So you need to think
the way that God think about you. He is thinking about you. He is planning good things for you. He wants the best for you. He is so proud of you. Hindi dahil ikaw ay mabait o dahil ikaw ay masunurin sa Kanya, kundi dahil ikaw ay tinubos ni Kristo. Siya ay nakatingin dun sa pagtubos ni Kristo, dun sa dugo na nandyan. Are you with me? The blood of Jesus is enough. That's why we need to respond well. We need to respond with the right attitude of the heart. At sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to know you more. I want to serve you, God. I want to know my purpose. And I want God to give this life for you. For the sake of Jesus Christ. Can you hear amen? Amen. Praise the Lord. The Lord is calling your name today. And He is saying that you are important. You are special. You are victorious in Christ Jesus. Walk with Him. Walk with Jesus every day. For He knows your future. He holds your futures. Do not be afraid. Do not hold back. Do not look from the past. But look straight on Jesus. Look on the present situations. The past has no relationship with you. Wala na pong kapangyarihan ang nakaraan sa ating buhay. Sapagkat ang nakaraan ay nakaraan. At narito po naghihintay si Jesus na sinasabi niya, He is waiting for you, saying that, come in His presence with the right attitude of the heart. Surrender to Him your hearts, your life, your family. Let's all stand up. Lord, I thank you that you care for us. And I thank you, Lord, that the thief is just coming to confuse your people. The thief will never separate us from your love, Father. Today, Father God, we thank you that you prepare life and you are giving us abundant life. And thank you for that, Lord. Thank you, God, that the past has no relationship in our future. Today, God, you are holding our future. You know our future and you know what is the best. Lord, we choose to surrender it to you, Lord, this life, this heart. Oh God, this heart belongs to you. My family belongs to you. We surrender it all, Father. Holy Spirit, we want to experience you today. Sa oras pong ito, yung banal na Espiritu nangungusap sa iyo. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Nangungusap sa iyo at sinasabi, anak, magpahinga ka sa aking presensya. Huwag kang magulumihanan. Tama na ang malungkot sa bawat sa sitwasyon. At sa ngayong oras na ito ang panahon na dapat ka nang lumapit at sabihin sa Panginoong Jesus, Lord, hindi ko na kaya kasi kailangan ko ng tulong. Kailangan kita, banal na Espiritu, sa aking buhay. Sa oras na ito, in order for me na malaman mo pang lalo yung clear picture ng kabuluhan ng ating buhay, kailangan natin ng revelation ng banal na Espiritu. Revelation na kung sino si Kristo sa ating buhay. At yun ay pwede lamang mangyari kung ang banal na Espiritu ay nasa iyong buhay. Sa umagang ito, invite the Holy Spirit. Invite Him. Sabihin mo verbally, Lord, gusto kong manatili sa iyo. Nais ko pong manatili sa iyong kapayapaan. Nais kong manatili sa iyong presensya. Nais kong maupo sa kapahingahan. Kung nasaan ang iyong presensya, kung nasaan ang iyong banal na Espiritu, nandun ang kalayaan, nandun ang kagalakan, nandun, Panginoon, ang kagalingan. Kaya sa oras na ito, nais kong maupo kung nasaan ka, O Diyos. Ikaw, Jesus, nais kong ikaw ay makasama sa oras na ito. Nais kitang maranasan, banal na Espiritu. Oh God, fill me, O Lord God, once again, fill me of your presence.
Lord God, fill us, oh Lord God, of your warm embrace. Bring courage, bring strength, oh God, in Jesus' name. Bigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan ang nawawala ng kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan, oh Diyos, ang mga nanghihina sa umagang ito. Hayaan mo, oh Diyos, na kanilang maranasan ikaw, oh Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong anointing, Holy Spirit, ay aming maranasan. Habang nakataas ang aming mga kamay, tanda ng pagsuko ng aming puso, ng aming buhay, ng aming isipan sa iyo. Habang itinataas namin ang aming kamay na nagsasabi, Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan ko ang iyong banal na Espiritu sa umagang ito. Nais kitang makilala pa at nais kitang maranasan pa. Sa umagang ito, ipakilala mo, O Diyos, ang iyong sarili sa akin. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Come, Holy Spirit, come. Sa umagang ito, you need prayer. You need the touch of the Holy Spirit. We need that. I need that too. I need the touch of the Holy Spirit every day. Today, wag mong hayaang maging matigas ang ating puso. Hayaan mo na ikaw ay maging masunurin sa banal na Espiritu. Kung naririnig mo ang kanyang tinig ngayon sa iyong puso, naririnig mo dyan sa iyong Espiritu, hayaan mo na ikaw ay lumapit sa harapan at sabihin sa Panginoon, Lord, lumalapit ako ngayon sa harap, sa altar. Tanda ng pagsuko at sinasabi ko, Panginoon, nais kita sa aking buhay. Nais kong maranasan ang iyong banal na Espiritu na patuloy at higit kaysa dati, O Diyos. Oh God, puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Fill me, O God, of your anointing, of your power. Oh, come, Holy Spirit, for where your Spirit is, there is freedom. For where your Spirit is, oh God, there is confidence, there is security. Come, Holy Spirit, come in Jesus' name. Come on. May I invite the ministry team to come at the altar.